Batiin ko lang po muli ng mapagpalang araw sa inyong lahat po. Yun nga po, ang ating pong pag-aaralan po for today is living our lives to please God. So mamuhay po tayo na ang piniplease po natin ay ang ating Panginoon po. So bago nga po tayo magpatuloy ay konting recap nga lang po sa napag-aralan natin last week. Kung maaalala po natin yung call to persevere in faith. Yun nga po sa buhay nga po ng Kristiyano ay may experience po natin yung mga difficulties and yung difficulties din po sa paglilingkod sa Panginoon. So makakaramdam nga po tayo ng mga struggles spiritually rin po. But then yun nga po, we must continue and persevere our faith in God dahil we already have the confidence in Christ nga po na we are already reconciled with God for the sacrifice that He has done for us nga po. So He torn the veil nga po that separate us from entering the holy place of God. So yun po yung confidence natin kaya nagpe-persevere or nagpupursige po tayo sa ating pananampalataya. At then, yun nga po yung second point na He is faithful. So, He who promised is faithful. So, kahit hindi nga po tayo faithful, ay He still remains faithful to us nga po. Kaya yun nga po is tayo ay nagpapatuloy at nagpupursige sa ating pananampalataya dahil siya nga po ay faithful sa atin. Great is thy faithfulness nga po towards us. And yun nga po, sinisipon pa ako. Wait lang po, walang tissue. Runny nose. Malamig kasi. Opo, malamig na po rito. Yun nga po, sa pagpapursige nga po natin ay we must we need to encourage din po one another. So, para po we are called nga po to love and to love each other and to do good works nga po and to encourage nga po one another nga po during those spiritual struggles and difficulties nga po na kinakaharap natin. Yun nga po na ina-encourage nga po natin ang bawat isa by God's word and pray for one another and to fellowship nga din po by meeting kagaya nga po nitong ginagawa nating Bible study and house church. So, yun po yung napag-aralan po natin last week, yung persevere in our faith. So, ang pag-aaralan nga po natin ngayon ay living our lives naman po to please God. So, yun po, yung pagpupursige po natin, tapos yung pamumuhay po natin, ang ipiplease nga po natin ay ang Panginoon. So, ang scriptural passage nga po natin ay mababasa nga po sa 1 Peter chapter 4 verses 1 to 6 nga po. So, sabi nga po diyan, therefore, since Christ suffered in His body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. Amen. For you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detestable idolatry. So they are surprised that you do not join them in their reckless while living, and they heap abuse on you. But they will have to give account to Him who is ready to judge the living and the dead. For this is the reason the gospel was preached even to those who are dead now, so that they might be judged according to human standards in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit. So bago po tayo magpatuloy ay humingi nga po tayo ng wisdom and understanding sa Panginoon upang mas malinaw at mas madali nga po nating maunawaan itong pag-aaralan po natin. So manalangin po muna tayo. Manaming Diyos na dakila at mapagmahal, na may lalang ng langit at lupa, pinupuri ka nga po namin, pinapasalamatan, sinasamba nga po, Lord. Lord, muli kami nga po ay
nagpapasalamat, O Lord, na nakapanalangin nga po kami at muling makakapag-aral nga po ng inyong mga salita nga po, Lord. And humihiling nga po kami ng godly wisdom and understanding as we study your words nga po, Lord, na maging, Lord, mas malinaw at mas madali nga po namin, Lord, maunawaan ang inyong mensahe nga po sa amin ngayong gabi nga po, ngayong araw nga po. Lord, maraming salamat nga po muli sa palagi sa opportunity na binibigay nyo nga po na makapag-share nga po ng inyong mga salita, Lord. Ikaw nga lang po ang aking itaas, ang aming mapapurihan, ang aming masamba nga po, Lord God. At gabayan nga po kami ng banal na Espiritu as we study your words nga po, Lord God. Maraming salamat nga po. Ito nga po aming dalangin. In Jesus' mighty name, with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Yan po. So, ang context nga po nitong ating pag-aaralan ay ine-encourage nga po tayo dito ni Apostle Peter na to live our lives nga po pleasing God nga po and give glory to His name nga po. So, noong tinanggap nga po natin sa ating buhay ang Panginoong Hesus ay we must live nga po according to God's will at hindi na nga po sa ating sinful nature. So may tatlong points nga po muli tayo na pag-aaralan at pagbubulay-bulayan nga po natin itong ating ang Word of God nga po. So ang first point nga po natin ay we must focus on God's will. Kaya po para po ma-please natin ang Panginoon is we must focus on His will nga po. So yan po yung ating first point. So ang sabi nga po dyan, therefore, since Christ suffered in His body, arm yourselves also with the same attitude. Because whoever suffers in the body is done with sin. As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. So, namumuhay na nga po tayo for the will of God. So, pagbubulay-bulayan nga po natin dyan. So, ang sabi nga po rito, kagaya ng ating Panginoong Hesus na nag-suffer nga po physically by doing the will of God in His life nga po. So nagsuffer nga po ang ating Panginoong Hesus dahil sinunod niya nga po yung will of God. So kagaya nga po ng ating Panginoong Hesus na nagsuffered physically nga po, sinabi nga rin po dito na yun nga po by doing the will of God in His life. So ganun din po sa atin mga mananampalataya na magkaroon din po tayo ng ganitong attitude nga po. Sabi nga po rito, arm yourselves also with the same attitude. So magkaroon din po tayo ng ganitong attitude na we are living in God's will. So kahit nga po tayo ay nakaka-experience din ng suffering. So hindi tayo exempted. So kapag nakaka-experience tayo is huwag tayong bibitaw sa ating pananampalataya. Lagi tayo nakapokus on God's will. Kahit pa nakaka-experience tayo ng sufferings. Dahil ang mga sufferings nga po na may experience natin ay it will lead us to transforming or renewing our way of living. Nga po na hindi po tayo nag-indulge din sa desire ng ating human flesh nga po. So itong sufferings nga po is may magandang result nga rin po ito sa atin. So natatransform po tayo at nare-renew at lumalakas nga po yung faith natin sa ating Panginoon by submitting to His will nga po. So, yun nga po, sumusunod na nga po tayo sa will ng Panginoon sa buhay natin. So, sa madaling salita nga po rito ay we must look to Christ as an example nga po kung paano nga po siya nag-submit sa will ng Diyos Ama. Kahit nga po na-experience niya yung persecution and painful death nga po, nanatili pa din po siyang submissive sa will ng Diyos sa buhay niya. Yun nga rin po, ganun din po sa atin mga kapamilya na magkaroon nga po tayo ng ganitong attitude or mindset. So kapag ganito na nga po yung ating mindset ay magre-resulta nga po ito ng pagbabago ng way ng ating pamumuhay. Na dati ay nag-give in or nag-indulge tayo sa ating mga fleshly desires, ay ngayon nga po ay sumusunod na tayo kung ano nga po yung will or nais ng Panginoon sa buhay natin. So, magre-resulta nga po ito sa
pagbabago. Kapag nga yung focus nga po natin ay nasa will ng Panginoon. So nababago po yung ating mindset na dati is yung sinusunod natin is yung ating fleshly desires. Kapag nag-focus nga po tayo sa will ng Panginoon, ay magbabago na nga po yung mindset natin. Yun nga po, at hindi lamang po tuwing komportable lang ang ating pamumuhay, tsaka lang po tayo nagsasubmit sa will ng Panginoon. So may mga ganong tao po, di ba, kapag komportable lang yung buhay nila, is tsaka lang sila nagsasubmit sa will ng Panginoon. So even nga at the cost of our own comfort nga po ay we must submit nga po in God's will nga po. So we are choosing nga po to live the rest of our lives obeying God's will. So yan po yung ating pinili. Sa rest ng ating buhay is mag-obey nga po tayo sa will ng Panginoon. At hindi nga po sa tawag ng ating yung sinful nature or ng ating laman. So yun nga po, we need to surrender our lives nga po according to the will of God. Kung gusto nga po nating i-please ang ating Panginoon. So we need to surrender our lives nga po according to His will. At hindi nga po tayo talo or lugi doon kapag nag-submit tayo sa Panginoon. So dahil ang plano nga po ng Panginoon sa buhay natin ay mabuti at hindi kapahamakan. So mababasa nga po natin yan sa Jeremiah chapter 29 verse 11. So for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So kung kahit isubmit po natin yung buhay natin sa Panginoon na hindi nga po tayo talo dahil may maganda nga po siyang mabuti nga po ang plano niya para sa atin at hindi niya nga po tayo ipapahamak. Kaya yun nga po, worth it nga po yung pag-surrender ng ating mga buhay sa Panginoon. Dahil siya nga po ang lumikha sa atin at may maganda nga po siyang plano sa buhay natin. So kaya hindi po tayo talo talaga kahit isurrender natin ang buhay natin at mag-focus tayo sa kanyang will. Dahil ang plano niya nga po sa atin ay mabuti at hindi kapahamakan. Yeah. And so, ang second point naman po natin, kapag piniplease nga po natin si God, we are avoiding sin nga po. So, ina-avoid nga po natin ang kasalanan. So, kapag namumuhay na nga po tayo to please God, ay umiiwas na nga po tayo sa pagkakasala o sa mga hindi nakakalugod sa mata ng ating Panginoon. So, ang sabi nga po dyan, for you have spent enough time in the past doing what pagans used to do, living in debauchery, lust, drunkenness, orgies, carousing, and detestable idolatry. But they will... ito po pala. They are surprised that you do not join in their reckless. While living, they heap abuse on you. But they will have to give account to Him who is ready to judge the living and the dead. So yun nga po, ang sabi dyan, for you have spent enough time in the past. So bago nga po tayo, naging mananampalataya. So yun nga po, sinasabi nga po dito ni Apostle Peter na as Christian nga po, we should no longer participate nga po sa sinful lifestyle. Kagaya nga po nitong mga nabanggit nga po rito. So we must avoid nga po to sin. So yun nga po, di ba, nung bago nga po tayo naging mananampalataya, so ako rin po, we are living our lives talaga na hindi natin iniisip kung ano nga po ba yung nakakalugod sa mata ng Panginoon. So namumuhay lang po tayo sa kagustuhan ng ating laman o sa ating sinful nature. So kagaya nga po ng mga nabanggit dito. So nag-i-indulge nga po tayo noon sa mga sins na without knowing that it is nga po unacceptable in the eyes of God. So kaya ina-encourage nga po tayo dito ni Apostle Peter na we must live our lives nga po according to the will of God, and it will result nga po into a transformation of our way of living. At itong transformation nga pong ito
ay mababasa nga po sa verse 4. Yung transformation nga po na they are surprised that you do not join them. So kapag nagkaroon nga po ng transformation sa buhay natin, masusurprise nga po yung mga tao na di na nga po tayo nagpa-participate or nagjo-join. So they are surprised that you do not join them in their reckless wild living and they heap abuse on you. So yun nga po for sure na experience nga po natin ito, di ba, na yung sa mga nakakakilala sa atin noon na masusurprise sila bakit hindi ka na umiinom, bakit hindi ka na sumasama sa mga party sa club or hindi ka na naninigarilyo. At then na-experience din natin na kutsain tayo dahil sa pagbabago ng ating pamumuhay. So sa akin lang po personally, yun nga po na experience ko rin po ito sa mga kaibigan ko, sa mga tao na nakakilala sa akin na na-surprise din sila, nagtaka sila bakit hindi na ako umiinom, bakit hindi na ako naninigarilyo. So na ano ko nga rin po ito, yung sinasabi nga po rito na they are surprised that you do not join them in the reckless. So yun nga po yung resulta, yung transformation nga po ng sa tulong nga po ng sa grasya nga po ng Panginoon. Yun nga po ay umiwas na nga po ako sa anumang pong mga masamang bisyo. So yun nga po, as believers of Christ nga po, we need to leave behind our past way of living nga po and to live according to God's will nga po. So yun nga po, yung piniplis na nga po natin ay ang ating Panginoon sa buhay natin. Kaya hindi na nga po tayo nag-indulge or nag-give in sa desires ng ating human nature nga po. So, yun nga po, so every action nga po natin ay isipin nga po natin kung ito nga po ba ay glorifying God. So kung makaka-glorify God nga po ba ang ating mga gagawin. So yun nga po, ganun na nga po yung magiging mindset natin sa lahat ng ating ginagawa or gagawin, ay makakapagbigay po ba ito ng glory sa ating Panginoon. So kung hindi po ito makakapagbigay ng glory sa ating Panginoon, ay huwag na nga po natin gagawin. Yeah. At may warning nga po rito sa verse 5. So sabi nga po diyan, but they will have to give account to him who is ready to judge the living and the dead. So yan nga po yung warning dito sa verse 5. So yun nga po about sa mga nangungutya nga po sa ating faith, sa pagbabago nga po ng ating buhay. So ma-experience po talaga natin na may magmimik sa atin or mangungutya sa ating pananampalataya or pagbabago ng way of living. But then, yun nga po, mananagot nga po sila sa ating Panginoon. So, yun nga po, sa madaling salita po ay hindi po tayo para gantihan sila sa pangungutya natin. So, we will not seek revenge nga po sa pangungutya sa atin at ipapasa Diyos nga po natin ito dahil sabi nga po rito, but they will have to give account to Him who is ready to judge the living and the dead. So, ang ating Panginoon nga po ang hahatol sa kanila. Kaya hindi po para patulan natin yung mga nangungutya sa atin dahil ang magja-judge nga po ay ang ating Panginoong Yesus. Amen. So, ang third point po natin, so living according to God's Spirit. So, kapag piniplis po natin ang Panginoon sa ating buhay, so we will live nga po according to His Spirit nga po. So, yun nga po, kapag namumuhay na nga po tayo to please God, ay we need to be sensitive nga po sa paggalaw at pangungusap nga po ng banal na spirito sa ating buhay. So, ang sabi nga po rito, for this is the reason the gospel was preached even to those who are dead now, so that they might be judged according to human standard in regard to the body, but live according to God in regard to the Spirit. So pagbubulay-bulayan nga po natin to. So sinasabi nga po dito ni Peter yung power nga po ng gospel na na-preach nga po. Even doon nga po sa mga namatay na. So yung mga nakapakinig nga po ng gospel bago sila namatay at hindi
umabot sa second coming ng ating Panginoong Hesus. So they will be judged din po kung bago ba sila namatay o kung bago ba sila namatay ay namuhay nga po ba sila ng naayon sa salita ng Panginoon o hindi. Kaya nga po, it is necessary nga po na when we are living to please God, we must live nga po according to the Spirit of God. Dahil kung hindi man natin naabutan ang second coming ng ating Panginoong Hesus, ay namuhay naman po tayo ng naayon sa kanyang kalooban o sa kanyang will. Kaya we are confident nga po na sa heaven nga po tayo mapupunta. So, dahil nga po, there is no second chance nga po na kapag namatay po tayo without repentance and we did not accept Jesus in our lives. So, kapag po yung physical body natin at hindi tayo nag-repent ay wala na nga pong second chance kapag patay na yung ating physical body. So, kapag patay ka na dahil you are still dead nga po in the spirit dahil walang acceptance and repentance na nangyari nga po. So, kung matatandaan nga po natin yung istorya ng dalawang kriminal, di ba, na kasama ng ating Panginoong Hesus na nakapako sa krus ng Kalbaryo. So, yung isa nga po ron ay naniwala at tinanggap nga po niya nga po na siya ay makasalanan. At that time, he believed nga po and repent nga po. Yun nga po, nagkaroon po siya doon ng sudden change of heart. And at that moment, yun nga po, naligtas siya dahil sa pangako ng ating Panginoon na today you will be with me in paradise. At yung isa naman po ay kinutya niya ang ating Panginoon, di ba? Kaya malamang ay hindi po siya naligtas. So, ang Panginoon nga po ay righteous judge. Dahil naniwala nga po yung isa at nagrepent, so he is saved. At yung isa naman po ay hindi naniwala, kaya nga po ay hindi siya na-save. And mababasa nga rin po natin ito sa John chapter 3 verse 18. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already. So yun po, hindi nga po naniwala kaya hindi nga po siya na-save. So condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. Yun nga po ang sinasabi nga po rito, ang physical body po talaga natin ay mamamatay because of sin. So dahil po sa kasalanan, ang ating physical body po talaga ay mamamatay. So kaya kailangan nga po ng acceptance and repentance. So lagi pong magkaugnay yung acceptance and repentance. So hindi po pwedeng in-accept mo lang sa buhay mo ang Panginoong Hesus ngunit walang repentance or walang pagsisisi. So, lagi pong magkaakibat yung acceptance and repentance. So, mababasa nga po natin sa Romans chapter 8 verse 10. So, if Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the spirit is alive because of righteousness. So, if Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the spirit is alive because of righteousness. So kahit namatay na nga po ang ating physical body dahil sa kasalanan, but our spirit is alive dahil po sa pag-accept at pag-repent natin. Ay yun nga po, namumuhay na nga po tayo in righteousness because of Jesus Christ. So yung righteousness nga po ng ating Panginoong Hesus ang nakikita ni God sa buhay natin. Kaya ang ating spirit nga po is alive. So yun nga po, kaya habang buhay nga po ang ating physical body, ay we must live according to the Spirit and we must always please God nga po. And then yun nga po, part nga po ng repentance, yung dahil when we repent nga po ay makakakilos na nga po sa buhay natin ang banal na Espiritu ng Diyos. So kailangan po talaga ng repentance para makakilos nga po sa buhay natin ang Holy Spirit. Yun nga po, at kapag namumuhay na nga po tayo according to the Spirit, we are already pleasing God nga po dahil we are glorifying God nga po in our lives. So yun po yung importante na nag-glorify nga po ang Panginoon sa
buhay natin. Kaya napiplease nga po natin siya when we glorifying Him in our lives nga po. Amen. So, yun nga po ang ating mga points na kung gusto po natin i-please ang Panginoon, so focus on His will, avoiding to sin and live according to His Spirit nga po. So, ang conclusion nga po as Christians, we must live our lives by pleasing God. We must focus on God's will, avoiding sin, and live according to God's Spirit. And so, ang challenge nga po or application natin sa ating mga buhay sa Romans chapter 12 verse nga po. Sabi nga po diyan, I appeal to you therefore, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern that what is will of God, what is good and acceptable and perfect. So yan po yung ang conclusion, yan po yung challenge or application nga po na iiwan sa atin ng Panginoon.